yung assessor o nagtatrabaho sa opisina ng assessor's office? I became officer in charge of the city assessor November of 2010, Your Honor. Bago po nun, dyan din po kayo sa opisina yan? I am with the the assessor's office 2001, Your Honor. Matanong ko lang ko kayo kasi para na rin sa guidance namin at ng mga tao at nanonood sa atin, yung nakalagay doon na sworn declaration of owner as to the current fair market value, ito po ba'y pinupunuan talaga ng mga nagpa-file sa inyo? Marami po ba kayo nakikitang ganito o konti? Palagi po bang blanco yan? Karaniwan ho, blanco po yan. Ngayon, sabi sa local government code, kada 3 taon kailangan mag-file yung may-ari ng lupa. May nagpa-file po ba sa inyo? Sa experience ko po, sa ngayon wala pa po. Wala po. May parusa po ba kapag hindi nag-file sangayon sa sections 203 at 202? Pag hindi po, kasi baka may parusa po pala yung hindi ko ginagawa, baka hindi ko rin ginagawa yan eh. May parusa po ba? Sa pagkakaalam ko po, yung section 204 po ang i-implement po namin. Ngayon, sunod na tanong ko po. Again, I know the chair already elaborated on this, but also just to inform not only us, but also all other government officials with respect to this portion of the SALN. Sabi ng SALN form, current fair market value, hindi sa definition, walang nakalagay na current. Sabi, actual value at which the buyer is willing to buy and the seller is willing to sell. Yan din po ang definition sa local government code, hindi po ba? Opo. Ang nakalagay po sa local government code, section 199, fair market value is the price at which the buyer is willing to buy and the seller is willing to sell as determined by the sanggunian. Ngayon, tatanungin ko po kayo, nagpa-file po kayo ng SALN, hindi po ba? Opo. Ano ho yung nilalagay yung fair market value dun sa SALN nyo? Yung nakalagay po ba dun sa ordinansya? O yung sa pananaw ninyo, balor ng lupa ninyo at which a buyer is willing to buy and seller is willing to sell? Nagpa-file po kayo ng SALN, hindi po ba? Kinokopya nyo lang po ba rin yung nakalagay na fair market value dun sa ordinansya? Kung may lupa ho kayong pag-aari. Sa pag-file ko po ng Sa inyo po? SALN, Opo. usually ang ginagawa ko is mix eh. Merong Hindi po kayo nasasakdal dito, wag ko kayo mag-alala. Witness answer. merong base doon sa tax declaration at merong base sa pagkakaalam ko kung magkano yung property ko. As a last point on this issue, Mr. President, I have a problem with being strict with, for the record, with being strict with fair market value. Because quite frankly, right now, or as of December 31, I do not know the current fair market value of the townhouse in which I am living in. Sino bang tatanungin ko yung kapitbahay ko na nagbenta pinakamalapit sa petsa ng December 31 kung magkano? Paano pag kailangan ko ng pera at gusto kong benta ng palugi? So ilalagay ko, willing ako ibenta yung condominium ko, yung townhouse ko worth 5 million sa halagang 2 million lang dahil nagmamadali ako eh. Yun ang ilalagay ko ngayon dito. Tapos sasampalin ako na magsasampa sa akin ng kaso na ang nakalagay sa fair market value sa ordinansya, mas mataas. In-undervalue mo ito. So at the end of the day, Mr. President, Your Honor, unless the law clarifies it, it's quite, for me, it's logical to have a basis. At least hindi ka mako-question. Dahil ang nakalagay sa ordinansya, ito yung fair market value. That would be the safest, I would assume. Kesa ma-question ka, kung saan mo hinugot, yung fair market value, yung buyer is willing to buy at seller is willing to sell. Taking off from that, Mr. President, Your Honor, I will shift to my point really. I asked this before we came to this point, and I would like to ask the question again of Defense and Prosecution Council. Nandito na po tayo dun sa yugtong nag-cruise na yung dalawang kalye. Sabi at ang teorya ng prosecution, yung lupa daw na nasa pangalan ni Tsarina ay sa kanya, kay Chief Justice Corona, bagaman ang tax deck ay nakapangalan kay Tsarina at yung titulo ay nakapangalan kay Tsarina.
sabi naman ng prosecution din, yung lupa, siyempre, consistent sa posisyon nilang yon, inconsistent sa posisyon nilang yon, yung lupa na nasa pangalan ni Chief Justice Corona pa rin, ay hindi na kanya, ayon sa depensa, dahil may deed of sale na. And yet, ang claim ng depensa po ngayon, dahil wala sa pangalan ni Chief Justice Corona, hindi kanya yon. I asked both parties to submit a memorandum on this, but I don't believe we've received it. Can I get the answer from both counsels now? Let me reiterate. Ang teorya po ninyo, Justice Cuevas, ay bagaman nakapangalan pa yung titulo at tax deck kay Cristina Corona, hindi na kay Chief Justice Corona yan dahil may deed of sale na. Hindi po ba? Hindi na po. Hindi kanya. Hindi na nga po kanya at hindi niya na kailangan ideklara. Right. Yung sa Marikina po, yung kay Ginoong Vicente. Opo. Kay Vicente. Yung kay Vicente po. Yeah. We had been discussing about the validity of the alleged transaction dahil po doon sa Torrent Certificate of Title. Malaki po ang, ako po wala akong rason sa totoo lang na pagdudahan si Ginoong Vicente matapos siyang tumestigo rito. Ang sinasabi ko nga lang po ay, sa teorya ninyo, hindi po ba? Opo. Bagaman nakapangalan ng titulo at tax deck kay Cristina Corona, hindi na yan kanya. Tama po. Dahil nga po may deed of Dahil sa sale. deed of sale na pinirmahan niya. At ang titulo po, kabaliktaran naman tila ang posisyon ng prosecution na kay Sarina naman. Sabi nyo, kanya yan, nakapangalan sa kanya kay Sarina, nakapangalan sa kanya, pero ang sinasabi ninyo, hindi kanya yan. Wala ho kasi siyang kakayahang mamili ng property na yon sa McKinley Hill. I-demanda nyo po ng tax evasion si Sarina, pero ano po yung nawala po siyang kakayanan dahil hindi siya nagbabayad ng buwis, hindi po ba? Opo, at Ang pinresenta lang po kasi ninyong ebidensya na kay Chief Justice Corona yan ay hindi nagbabayad ng buwis si Sarina, therefore walang kakayanan. Ganun po ba yan? meron po kaming ebidensya na ang nagbabayad, it is a simulated sale, Your Honor, because it is a Chief Justice who paid. Bilang for the- attorney in fact, sangayon sa exhibit na pinresenta ninyo. Hindi po ba? He signed as attorney in fact. Well, that came in later, Your Honor, but the receipts are in the name, I understand, of the Chief Justice. So ang teorya nyo doon, sa kanya pa rin yun, bagaman yung tax deck at yung titulo ay wala sa pangalan niya. Opo, siya po ang totoong may-ari ng lupa sa McKinley Hill. At ang ebidensya nga pong tinatayo ninyo ay siya nagbayad, tama ba? At walang kakayanan. Opo. Justice Cuevas? Hindi pa po kami nagsisimula magpresenta ng ebidensya rito Nakikiusap po kami sa inyo, nabigyan nyo kami ng pagkakataon. Sapagkat ang nadinig ninyo, ang nadinig ng this impeachment court, yun lang version ng complainant. As the last point, Mr. President, Your Honor, this is a third matter. Yung number 1 po sa item A ng SALN, meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 column. Hindi po ba? Kind, location, year acquired, mode of acquisition, assessed value, current fair market value, under acquisition cost, land building, etc., at improvements. Pakigiyaan ho kami pag nag-summation ho kayo. Alam ko na ang allegation po ng complaint ay non-inclusion lamang at walang binanggit kaugnay sa hindi kumpletong pagpa-file, maliban na lamang kung kasama sa teorya ninyong hindi nag-file kapag kakulang. Pero ano po yung, kahit hindi po sagutin ngayon, sa inyong summation na lamang po para hindi maubos yung oras natin, natanong ko na rin po ito dati, 6 out of 8 po, pinunuan. Hindi natin pwedeng sabihin nagsinungaling na tinayuan niya yung fair market value, iniwang blanco kasi yung acquisition cost Ngayon, kung ang iniwan niyang blanco ay yung acquisition cost, paglabag ba yun? Pakibigay po sa amin yung argumento at basihan sa inyong mga summation pagdating po ng panahon. Okay. Hindi na po ngayon. Ayoko pong pasukan yan ngayon para makapagpatuloy ng presentasyon ng ebidensya. We'll be dealing with it when we file our Depensa. memorandum. At paki-address na rin po, ano po ang definition at pagtingin ninyo sa konsepto ng substantial compliance at good faith compliance kaugnay po ng issue at bagay na ito para magiyahan po kami. We will file our memorandum as Dahil required. siya- At the proper time. Yes, Thank you, Your Honor. Counsel. Thank you. Please proceed with the trial. Yes, Let's Mr. President. stop these arguments,
We are in the period of presentation of evidence. Yes. Come on. Yes, Mr. President. And hopefully, what is transpiring is being monitored by the Civil Service Commission. Because it is their sal and